Ano ang gagawin mo kung ang babaeng pinapangarap mo ang siya palang dahilan ng iyong pagkalunod? Paano kung ang pagmamahal na pinanindigan mo ay puno ng kontrol, pagdududa o kawalan ng respeto sa iyong pagkatao? Mga kaibigan, hindi lahat ng pagsubok sa relasyon ay dapat mong pagtiisan, lalo na kung ito'y sumisira sa iyong kapayapaan. Ayon sa mga dakilang Stoic philosophers, may tatlong bagay na hindi mo dapat palampasin sa isang babae. At kung meron siyang isa riyan, oras ng magdesisyon. Kamusta mga ka-PH? Alam kong masakit itong pakinggan, pero ang pag-ibig na walang respeto ay hindi pag-ibig, isa itong bitag. Ayon kay Marcus Aurelius sa kanyang aklat na Meditations, you have power over your mind, not outside events. Realize this, and you will find strength. Ang tunay na lakas, ayon sa Stoicism, ay nasa pagtanggap kung ano ang hindi mo mababago at kung ano ang dapat mong bitawan. Ngayon, pag-usapan natin ang tatlong senyales na dapat mong gawing dahilan para humakbang papalayo. Part 1, ang tatlong senyales na dapat mong kilalanin. 1. Kung hindi niya pinapahalagahan ang iyong kapayapaan. Sabi ni Seneca sa Letters from a Stoic, true happiness is to enjoy the present without anxious dependence upon the future. Pero paano ka makakapamuhay ng payapa kung ang babaeng kasama mo ay laging naghahasik ng gulo? Halimbawa, pagmumura kapag galit, pananakit ng damdamin sa harap ng iba, o pagpaparamdam sa iyo na mali ka kahit wala kang ginagawa. Ayon sa Stoicism, ang kapayapaan ng isip ay hindi lang pribilehiyo, kundi responsibilidad mo sa sarili mo. Dagdag pa ni Epictetus, ang sino mang tao na kaya mong galitin ay naging iyong tagapangalan. Kung kontrolado ka ng kanyang mga emosyon, hindi ka malaya. At ang solusyon? Sabi ni Marcus Aurelius, you have power over your mind, not outside events. Piliing protektahan ang iyong katahimikan. Kung hindi siya marunong rumispeto, umalis ka. 2. Kung ginagawa kang reserve, imbis na decision, isipin mo, kapag may problema siya, ikaw ang unang tinatawagan. Pero kapag may okasyon, ikaw ang nakalimutan. Ayon kay Epictetus, freedom is the only worthy goal in life. It is won by disregarding things that lie beyond our control. Ang pagiging backup o option ay isang malinaw na senyales na hindi ka priority. At sa Stoic philosophy, ang pag-ibig ay hindi dapat conditional. Kung kailangan mong magpaawa para lang mapansin, hindi ay ang pagmamahal. Pagkukunwari yan, tulad ng sinabi ni Seneca, isa sa pinakagandang katangian ng tunay na pagkakaibigan ay ang pag-unawa at pag-unawa. Kung hindi ka niya naiintindihan o ayaw niyang intindihin ang iyong halaga, bakit ka magsasayang ng oras? Part 2, ang huling senyal at ang pagpapalakas ng loob. 3, kung wala siyang ambag, kundi pagdududa sa iyong kakayahan. Ang isang babae ay dapat maging alay sa iyong mga pangarap, hindi kaaway ng iyong tiwala sa sarili. Ayon kay Marcus Aurelius, ang kaligayahan ng buhay mo ay depende sa kalidad ng mga isipan mo. Pero paano kung ang babaeng mahal mo ang mismong nagtatanim ng duda sa isip mo? Halimbawa, sinasabihan kang hindi mo kaya sa negosyo, pinagtatawanan ng iyong mga plano, o pinipili kang ikumpara sa iba. Sa Stoicism, ang ganitong pag-uugali ay hindi lamang masama. Ito'y lason sa iyong kaluluwa. Tulad ng babala ni Epictetus, huwag mag-explain ng filosofiya, embody it. Huwag kang magpatali sa taong nagpapakita ng kawalan ng tiwala sa iyo. Ang tunay na pag-ibig ay nagtitiwala, nag-e-encourage, at nagtutulak sa iyo para maging beterensyo. 4, kung wala siyang respeto sa iyong prinsipyo. Dagdag natin ito, mga ka-PH, ang respeto sa prinsipyo mo, ang pinakamahalagang pundasyon ng relasyon. Ayon kay Zeno of Citium, ang nagtatag ng Stoicism, man conquers the world by conquering himself. Kung ang babae ay laging sumisira sa iyong mga paniniwala, halimbawa, pinipilit kang mandaya, magnakaw, o maging disloyal sa pamilya mo,
Hindi siya karapat-dapat sa iyong pagmamahal. Ang Stoicism ay hindi tungkol sa pagiging perpekto, kundi sa pagiging matatag sa iyong mga hangarin. Sabi pa ni Seneca, hindi ito na ang ating mababang oras upang buhayin, kundi na ang ating mababang oras upang buhayin. Huwag mong sayangin ang oras mo sa taong hindi kayang respetuhin ang iyong pagkatao. Mga kaibigan, tandaan, hindi ka nag-iisa. Ayon sa Stoic philosophy, ang pagiging malakas ay hindi nangangahulugan ng pagtitiis sa sakit. Ito'y pagiging matalino upang alisin ang mga bagay na sumisira sa iyong dignidad tulad ng sinabi ni Marcus Aurelius, ang kaluluwa ay naging binibigkis ng kulay ng mga isip niya. Kung ang kulay ng iyong relasyon ay kadiliman, huwag kang matakot humakbang sa liwanag. Ang pag-ibig ay hindi dapat maging labanan ng egos. Dapat itong maging safe space kung saan kayo ay growth partners. At kung ang babaeng kasama mo ngayon ay sumisira sa iyong katahimikan, dignidad o pangarap, wala kang utang na loob sa kanya. Sabi nga ni Marcus Aurelius, ang pinakamabuting paghihiganti ay maging tulad siya na nagkasala. Maging matapang, maging stoic, at piliing pahalagahan ang sarili, hindi dahil ayaw mo sa kanya, kundi dahil mahal mo ang sarili mo. 3. Kung wala siyang ambag kundi pagdududa sa iyong kakayahan, ang isang babae ay dapat maging alay sa iyong mga pangarap, hindi kaaway ng iyong tiwala sa sarili. Ayon kay Marcus Aurelius, ang kaligayahan ng buhay mo ay depende sa kalidad ng mga pag-iisip mo. Kung sa halip na suporta ay binibigyan ka niya ng panghina ng loob, kung pinipili niyang punahin ang iyong mga pagkukulang, imbis na palakasin ang iyong mga tagumpay, wala siyang puwang sa iyong buhay. Sa Stoicism, ang tunay na pag-ibig ay nag-e-elevate, hindi nagpapabagsak. Tulad ng paalala ni Seneca, isang alahas ay hindi maaaring palamutin ng walang friction, ni isang tao ay hindi maaaring maging perpektong walang trials. Pero ang trials ay dapat magturo, hindi magdulot ng pagkasira. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, ipamahagi mo rin sa mga kaibigan mong nakakaranas ng pagsubok sa pag-ibig. At kung handa ka ng baguhin ang iyong perspektibo sa buhay, huwag kalimutang mag-subscribe. Maraming salamat mga ka-PH, manatiling matatag at maging stoic. Mga kaibigan, huwag kang matakot mag-isa. Ang takot sa pag-iisa ang nagtutulak sa marami na magtiis sa mga relasyong lason. Ayon sa Stoics, ang katahimikan at kalayaan ay mas mahalaga kaysa sa anumang relasyong puno ng kondisyon. Tulad ng sinabi ni Epictetus, walang tao ay malaya na hindi siya master ng kaniyang sarili. Kung ang pag-ibig mo sa kanya ay nagpapakulong sa iyo, kung ang pakiramdam mo'y laging mali ka, hindi yun pag-ibig, iyon ay pagkakulong. At ang solusyon, takbo. Hindi mo kailangang magpaliwanag, hindi mo kailangan ng closure. Ang closure ay nagsisimula sa pagpili mong respetuhin ang sarili mo. Ang pag-ibig ay hindi dapat maging labanan ng egos. Dapat itong maging safe space kung saan kayo ay growth partners. At kung ang babaeng kasama mo ngayon ay sumisira sa iyong katahimikan, dignidad o pangarap, wala kang utang na loob sa kanya. Sabi nga ni Marcus Aurelius, ang pinakamabuting paghihiganti ay maging tulad siya na nagkasala, maging matapang, maging stoic, at piliing pahalagahan ang sarili, hindi dahil ayaw mo sa kanya, kundi dahil mahal mo ang sarili mo. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, ipamahagi mo rin sa mga kaibigan mong nakakaranas ng pagsubok sa pag-ibig. At kung handa ka ng baguhin ang iyong perspektibo sa buhay, huwag kalimutang mag-subscribe. Maraming salamat mga ka-PH. Manatiling matatag at maging stoic.